it's better for the government to see people congregating in peaceful assemblies coming out in the streets than people going to the mountains and holding firearms. Good point, Atty. Bosantog. Kasi ang demokrasya ay hindi po silence of the people but rather critical participation of the people sa governance. Peter, kung may option kayo noon, kagaya na binabanggit ni Atty. Bosantog that the government respects redress of grievances, petition of the people, and free speech and freedom of expression, at hindi sinupil at pinagkukulong at pinagbabartolina ang mga kagaya ninyo, do you think lalawak ang CPP, NPA, NDF at marami ang mahihikayat na magsimpatya sa kanila had Marcos Sr. not become so extremely controlling on the rights of the people for venue of democratic exercise of their voices? Hindi tatagal kung yung mga issue na may kinalaman sa kapakanan talaga ng bituka ng mga tao, no, ha, yung kanilang karapatan, hindi tatagal ng mahigit na kalahating siglo, no? Ilang taon na ngayon yan? 55. 55 years, no? Maaring yan, ano? Maaring yan ay kung especially nung kasikatan, ano, at katinoan ng isip ni President Ferdinand Edralin Marcos Sr. At na-address talaga yung mga totoong issues na may kinalaman uli. Kasi ang problema nagsisimula sa butukan ng tao, eh. Agree. Kagutuman yan, eh. Ekonomiya at kabuhayan. Mr. President, yun, ang issue ay yung 20 pesos na bigas. Is the economy. No? Ang ekonomiya. Yung kagutuman ng tao. Yan ang mga pinag-uusapan dyan sa mga rally ng mga maisog. Hindi pinag-uusapan dyan. Makinig ka, Mr. President. Huwag kang makikinig. Pardon me, Speaker Romualdez. Ako ayaw kong gamitin yung... alam ko nababastusan ka dun sa salitang tambalos-dos. Kasalanan mo yan, eh, no? Mr. President, you are... you are being misled, misinformed. Katulad nung sinabi mo, no, ha? Nagsalita ka na wala namang nagawa sa Yolanda? Wala namang nagawa sa Yolanda tong si Duterte, itong dalawang administration. Gusto mo bang sabihin yan? Kung alam mo kung totoo o mali yan? Sinupalpal siya, Peter, ng mga tao sa Tacloban at sa Ormoc. Mr. President, wala nang pinakamagandang gawin, siyempre, kundi tumayo sa katotohanan na yung mga lalabas sa bibig mo, sa bunganga mo, ay puro mga totoo. Ayun.